mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pastor, Pastor Ferdinand Ramento. Thank you, ate. Sorry mga kapatid, traffic sa CR. Kala ko sa Fishport lang traffic. 1 Peter chapter 1, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Isa pong kagalakan na maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Amen. Amen. Sa Hebreo chapter 12, therefore, chapter 12 verse 28, therefore, o kaya nga, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, dahil kabilang tayo sa kaharian na hindi nayayanig, hindi nawawasak, hindi natatapos, sabi pa rito, let us be thankful. Tayo magpasalamat and worship God acceptably with deep reverence and awe of Him. For our God is a consuming God. Tunay nga mga mahal ko kapatid, that kings will perish, that prime ministers, presidents will change, but our Lord will remain on His throne. He is the Lord of lords. He is the King of kings. Si Lord, yung may-ari ng giyera, na pag ikaw ay nag-surrender, panalo ka. Sino sa oras na to handang sumuko sa Panginoon? Amen. The level of your victory is in the level of your surrender to God. For total victory, totally surrender to God. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, isa pong kagalakan muli na makapaglingkod sa inyo sa harapan po ng pulpitong ito. Kasi po hindi naman po kaila sa inyo na maraming mas magaling, maraming mas qualified, pero ako po yung hinayaan ng Panginoon na makapaglingkod sa inyo. At ang preaching, mga mahal ko kapatid, hindi siya magtatagal forever. Ang preaching matatapos siya. Tama po ba? Ang gifts, prophecy, speaking in tongues, matatapos po siya. Pero ang mananatili, pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. At pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Kaya po yung pagkakataon po na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan po ng gantong pamaraan ay isa pong malaking pribilehiyo at kagalakan po para sa akin. Sa linggo pong ito, pag-aaralan po natin ay March Up. So this is the 4th week of our series na March Up. I believe we have fifth week ngayong buwan, or fifth Sunday. So for our 4th week, March Up, contend for our faith. March Up, contend for our faith. Tayo po'y tumayo sa paggalang sa salita ng Diyos. Hallelujah. Praise your name, O God. We thank you. We honor you. We glorify your name, O God. Thank you for the privilege to learn from you, to grow in you, O God. Thank you for your daily mercies in our lives. Sa Jude chapter 1, verse 3. Nakita na po ba? Amen? Sige, sa Tagalog natin basahin. Sa ano po yan? Bago mag-Revelations. Amen? Sabi po rito, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Tingnan natin po sa English. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for our faith that was once for all delivered to the saints. Amin Diyos,
Ikaw po ang aming hari, ikaw ang aming Panginoon. We are your soldiers. We are your entrusted stewards. We thank you for the grace na hinayaan mong aming maranasan at malasahan. Panginoon, anuman po yung mga maaaring maging sani upang hindi po kami makapakinig ng buong puso, upang hindi namin ito lubos sa pakinabangan, ay sinusuko namin sa iyo. Kung may nakikita ka pa pong karumihan, kasalanan sa aming puso at isipan, ito po ay aming inihingi ng tawad sa iyo. O Diyos, ikaw ay hari at Panginoon. Kaya't maging hari at Panginoon ka ng aming mga buhay sa oras na ito. Ikaw ay hari at Panginoon sa langit, kaya maging hari at Panginoon ka rin dito sa lupa, aming Diyos. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Makakupo po ng pumapalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong ikutan lamang ay yung aklat po ni Judas. Ito pong si Jude, napakagandang pangalan po nito. Pinapangit lang po ni Iscariote. No? So, ito pong si Jude ay kapatid ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay half-brother ng ating Panginoong Hesus. Kaya makikita niyo po dyan sa introduction, Jude, a servant of Christ and brother of James. No? Hindi niya tinuring yung sarili niya as kapatid ni Jesus sa laman, pero ang turing niya sa Panginoong Hesus, our only Lord and Master. Yan po ang turing niya kay Jesus. And a brother of James. Yung sumulat po ng aklat ng James, ito po yung James na kapatid ni Jesus. Half-brother niya kay Mary. Kasi po yung kapatid ni John na James, na-execute po siya nung panahon, nung piyesta. No? Panahon po ng piyesta, na-execute po siya. Na-execute po yung isang James na part din ng core ng disciple ng Panginoong Hesus. No? Kaya, syempre, wala na siyang chance na magsulat. Siya po yung secondly na martyr after kay Stephen. So, ayan. Si Jude po ay kapatid or half-brother ng ating Panginoong Hesus. Contend, not content. No? Contend, not content. Contend, not just depend. Tingnan natin yung title nga po natin. Contend, not content. Contend, not just depend. Because pag sinabing i-depend ang faith, patungkol lang ito lagi sa depensa. But contending our faith is as if very eager ka, as if isa kang atleta na lumalaban sa isang kompetisyon. Yung po ibig sabihin ng contending. Para kang contestant. No? May nakikipaglaban or may nais gumapi ng pananampalatayang pinagkatiwala sa atin. Actually, mga mahal ko kapatid, kagaya po ni Jude, maganda po talagang pag-usapan yung ating tinatawag na common salvation. Pag sinabing common salvation, it is not common. No? Ito po ay para sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. Pag sinabi kasi natin common, parang madaling baliwalain. Pag sinabi po ritong common, ito po yung regalo na nasa akin at nasa inyo rin. Ito po yung ating common denominator. Ito po yung reason ng ating fellowship. Gusto ko rin po magsalita sa inyo patungkol sa salvation. Every time, every moment that we have a chance, mahalagang magsalita ng salvation. But this time, sa panahon na to, mukhang mas nararapat na pag-usapan natin yung how to contend for our faith. Sapagkat tayo po'y nasa huling mga panahon na. No? Kaya I feel and may conviction na ito po yung dapat nating pag-usapan. Pasok rin po siya sa ating March Up event. Sapagkat marami po ngayon na nagsabing they proclaim to be a Christian, but they reject the very essence of Christianity. No? They are calling out false teachers, pero sila pala yung false. May nag-viral nung nakaraan na
from she, he pala. Di ba? Christian na, naging Christian pa, kasi hindi naman totoong Christian. They are calling out, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kinocall out yung mga maraming followers. No? Sabi, mga bandwagon. But, ang truth hindi pwedeng itago. No? We are being attacked in all sides. The name of Jesus Christ is being deplamed or parang binabaliwala or pinapababa. Sabi nga sa 2 Corinthians 4 verse 8, we are hard-pressed on every side. Pumunta ka sa school, may persecution. Tanggap na doon yung cross-dressing. No? Pumunta ka sa trabaho, pwede ka matanggal sa pinagtatrabuhan mo pagka nawala yung inclusivity. No? Sa social media, mag-unfollow sa yung mga dati mong kaibigan pagka nakita nila yung stand mo, hindi sa politics, pero sa truth. No? Sabi rito, we are hard-pressed on every side, but we are not crushed. We are perplexed, but we are not in despair. We are persecuted, but we are not abandoned. We are struck down, but we are not destroyed. Sino ang pinapatungkulan dito? Ito po ang mga Kristiyano. The most persecuted group of people in the world. Christians po. Christians po. Christians po. Ang most persecuted group of person in the world. Especially po yung mga totoong mga Kristiyano. Kaya mahalaga pong pag-usapan natin na how to contend to our faith. And not be just, ang tawag dito, yung secret agent. Baka may mga secret agent po rin sa trabaho. Ayaw ma-offend yung crush mo na, kimin no bawal, sabi nila. Baka yung crush mo sa grupo ni Manalo, di ba? Ayaw mo siya ma-offend na ikaw isang Kristiyano, lumaki ka sa church. Okay, bakit nga ba kailangan nating i-contend ang ating faith? Before I proceed, do we have our slide? Okay, before I proceed, yung contend po ay galing sa salitang, yung ginamit po na Greek dito is salitang epagonizomai. Dalawa po siyang word na from epi and agon. Nang ibig sabihin, focus on competition or eager contention or contend earnestly. Ibig sabihin, buong giting mo siyang gagawin. Hindi ka lang passive. Hindi ka lang nakatayo. Hindi ka lang nakadepensa. Sa boxing po ba may nananalo na puro depensa lang? Wala kang ibabatong suntok? Yun po ang ibig sabihin ng contend for your faith. Dedepensa ka, pero meron ka ring atake. At ang gagawin pang atake, Word of God. Ang gagamitin mong pang atake, hindi para atakihin sila, but to stand on your faith. Word of God ang gagamitin. Actually, sabi nga po sa Ephesians, ang Word of God, hindi lang basta suntok. Ito po ay espada. No? Sapagkat sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay kagaya ng tabak na magkabilay talim. No? Ito'y mabisa. Ito'y matalas. No? Kayang tumagos sa pinaghiwalayan ng buto at utak sa buto at kaluluwa sa espiritu. Sobrang effective po ng Word of God. No? So, hindi na siya puro depend. Ito po ay may kasamang offense. Very earnestly mo siyang gagawin. Buong husay mo siyang gagawin. Ang dahilan po kung bakit kailangan nating tumayo sa ating pananampalataya is una sa lahat, sa Jude 4. Yan ang titignan natin. Jude 4 and Jude 3. Sa Jude po, wala po rito mga chapters. Kasi isa lang po siya. No? Isa lang po siyang letter. Hindi na po sila hinati-hati sa chapters. So sa Jude 4, for certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. No? Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. No? Meron pong pumapasok sa simbahan ng mga asong lobo pero in sheep's clothing. Hindi po to alam ng nakararami pero nangyari po to ng mga nakaraang linggo. Aware po ba kayo doon? Na meron pong pumunta rito sa simbahan
ang ginagawa niya, nagpipicture ng muka ng mga tumatayo sa harapan, nagre-record ng preaching, tapos may pinagsisendan siya, tapos, inaalam niya yung bahay ng mga kapatid, meron na rin po siguro dito na puntahan, and pinag-pray po natin niyang mabuti. Pinag-pray po natin niyang mabuti. Mga mahal ko kapatid, reality po ito na nangyayari sa simbahan po natin ngayon. No? Na may pupasok po na ason lobo sa anyong sheep. Ano yung kanilang pronta? Ang kanila pong pronta, gusto nilang magpa-Bible study, meron lamang po silang mga katanungan. Dahil mahal po natin ang Panginoon, mahal po natin ang neighbors natin, share natin sila Word of God as long as they want. Pero ang gusto po nila is to pervert the gospel of Christ. Ang gusto po nila magdala po ng kalituhan sa simbahan. Meron po rito, tinanong yung mga bahay, pinuntahan yung bahay. At nung pumunta na po sila sa bahay, dati, mga sheep lang sila, maamo, may dalalang na katanungan, pinapakita na nais hanapin ng Panginoon. Pero nung pumunta na sa bahay-bahay ng mga kapatid natin na kanilang nais guluhin, 3 na sila. May dala na silang mga pang-debate, panggulo sa isipan. Kaya mga mahal ko kapatid, it's became a reality. Mag-ingat po tayo. Pagka may nagtanong na po ba sa mga bahay nyo, siya po yun. Pagka sinasabihan po kayo ng mga kapatid natin, huwag nyo sabihin kung sa kayo nakatira, sundin nyo po yun. Alam nyo po ba, dito po sa Floodway, para po sa mga kapatid po natin mula sa ibang lugar, no? Saan lugar nga kayo ate? Camarin, Caloocan. Okay, sa Caloocan. So, Metro Manila, no? Bandang North dyan. Quezon City, banda, no? So, mga kapatid po nasa Camarin, meron po rin sa Floodway, umiikot ngayon ng mga God the Mother. Malakas na po sila. So, meron po tayo ritong kapatid, pinasok po yung bahay niya, tapos nililehan siya. Tayo po ba ay magpapapasok ng mga ganong klaseng tao sa ating tahanan? Wag po nawa. Pero kung sila'y basta pumasok, trespassing yon. Hindi po sila pwede sa ating tahanan. Mga mahal ko kapatid, let us contend for our faith. Dahil may papasok sa simbahan natin na mga wolves in sheep's clothing. Alam niyo po ang sabi? Ay, ang babata niyo pala. Ang babata pala ng leader. Ang bata pala ng pastor. Anais po nila pagsabungin yung iba't ibang mga paniniwala. Kaya kailangan po nating matutong tumayo sa ating sariling mga paa. Kailangan po nating panghawakan, tayuan yung post, yung atas na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan po magkaroon tayo ng wisdom, tayo manatiling gising, tayo'y may alam. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, sa Acts chapter 20 verse 28, kung may kita po natin, para mas mabasa, nag-warning na ang ating pong Apostol Pablo. Sabi niya rito, keep watch over yourselves, no? Bantayan mo yung sarili mo, Acts 20 verse 28, keep watch over yourselves, yung sarili ninyo, and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Ingatan yung sarili nyo at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya po, mga kapatid, nung nakita po natin na nagtatanim na po siya ng kaguluhan, yung mga kananayan po, nais niyang idebate. No? Kahit po si Pastora Angelo, ang sabi, siya yung gustong kausap, si Pastora Angelo kasi 19 years old lang. Bata lang. Hindi niya alam na si Pastora Angelo yun. Eh nung nag-pray na si Ate Angelo, back off na siya. Hindi na napakali yung kanyang spirito. Na-rebuke na siya. So ahanap po talaga sila sa tingin nila ay madali nilang masisilo. Tingnan natin, tuloy natin sa verse 29. Okay. Tingnan natin please. Hanggang 30 po yan, hanggang 30. Okay. Alam kong, ito na, pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat
at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mga carnivore, ang gusto nila, siluin, sirain. Masaya sila pagka may mga nag-i-stumble na mga bago sa pananampalataya. Pag may matagal na sa pananampalataya na biglang nagkakaroon ng pagdududa. Yan po yung kanilang gusto. Wala silang patawad, wala silang pakialam. No? Pero pag nakuha na nila yung gusto nila, bigla ka na nilang iiwan. No? Kagaya po yun ni Satanas. Verse 30, mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Nag-warning na nga po, ito po si Apostol Pablo. Upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin niyo, tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Let us contend for our faith because wolves in sheep's clothing will enter our fellowship. Secondly, because God will punish those who do not believe. Tingnan natin po, please, Jude 4a. Doon pa rin yun, sa Jude. Jude 4. They are godless men who change, the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. God will punish yung mga may unbelief. Ito po yung nag-iisang kasalanan na hindi kayang patawarin, yung unbelief. Pagka, isasabi po nilang pamumusong, yung kahit meron ng udyok sa yung Holy Spirit, ilang beses mo siyang tinatanggihan. Wala pong gamot sa unbelief. Wala pong gamot sa unbelief. For it is impossible to please God without faith. Hebreo 11 verse 6. Sa Hebreo chapter 3, tingnan natin. Hebreo chapter 3. Verse 12. Ito. See to it, brothers. 3:12. Ayan. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siya maglalayo sa inyo sa Diyos. Yan po yung unbelief. Alisin po natin sa ating mga puso yung unbelief. Yung mga may unbelief po, tunay na tatamasahin po nila yung parusa ng Diyos. Hindi po dahil hindi ka naniwala, paparusahan ka. Hindi po. Ang biyaya po ng Panginoon ay lahat tayo karapat-dapat sa kaparusahan, kaya lahat ng sumampalataya, tinubos na ng Panginoon at hindi na magdurusa ng kaparusahan. Amen po. Kaya pagka meron kang unbelief, kaya pagka hindi ka nanampalataya, naniwala sa ating Panginoong Yesus, para mong minamaliit yung gawa ng Panginoong Yesus. At tunay na tatamasahin mo ang ampul na sandok ng poot ng Diyos. Hindi po makakaligtas. No? Sa Hebreo 12 verse 25, tignan po natin please. Patungkol po ito sa salita ng Diyos. Hebreo chapter 12 verse 25. Tingnan natin po ito Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakakaligtas sa parusa. Kung yung mga authority po dito sa lupa, pagka, kunyari sabi ng enforcer, stop, tas nag-go ka pa rin, ticket ka. No? May authority sila. Gaano pa kaya tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Ano po kaya yung kaparusahan para sa mga may unbelief, sa mga hindi nakikinig, sa mga hindi sumusunod? Verse 26, tingnan natin. Dahil sa kanyang tinig, nainig noon ang lupa. Ayan. Sobrang makapangyarihan po ang salita ng Diyos para isawalang bahala natin.
So God will punish those who do not believe. Ang tanging grace na lang po, ang tanging exit plan na lang po sa atin na mga karapat-dapat ng kaparusahan ay manampalataya sa Diyos. Yun na lang po yung nag-iisang salbabida sa ating buhay. Sa lumulubog na barko, yung manampalataya sa Panginoong Jesus. And finally po, because salvation was given once and for all, and we don't take it for granted. Jude 3b. I felt I had to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. No? Nakita ko ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Yung kaligtasan na meron po tayo ay minsan at magpakailanman. Isang beses lang po maghahandog ang Panginoong Hesus at yon ay sapat na. Wala po muling Panginoong Hesus na mamamatay para sa tao na matapos makakilala ay tinanggihan ang Panginoong Hesus. There is no second offering for our sin. No? Ibig sabihin po, sapat na po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya po, ito pong pananampalataya, ito po yung kaligtasan tinanggap natin, ay huwag po nating i-take for granted. Yung pangalan ng Panginoong Hesus na nasa atin, kaya nga tayo Christian, ay huwag nating isawalang bahala. Huwag po nating ikahiya. Huwag po nating itago sa ilalim ng lamesa. You are a Christian and you are called to be salt and light of the world. Hindi lang basta-basta yung tinanggap mong pangalan. Yung tinanggap mong pangalan, ano po? Pangalan ng Diyos. No? Part ka na ng pamilya ng Diyos. Tinanggap mo yung pangalan ng Diyos sa buhay mo. Ginawa kang anak ng Diyos nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya contend for your faith. Huwag mong hayaan na pagsasalitaan nila ng masama ang iyong Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa Mateo, sino mang nagkakahiya sa akin sa harapan ng maraming tao, ikakahiya ko rin sa harapan ng aking Ama nasa langit. No? Kaya huwag po natin ikahiya ang Panginoon. Let us contend for our faith. Secondly, the two heresies Jude is contending for. The two heresies, yung dalawang maling katuruan, no, na tinatakel ni Jude. Ito po yung nangyari sa panahon ng, ang sulat po na ito ay para sa mga Christian na nasa Jerusalem. No? So ito po yung nagiging issue na pag sinabi pong heresy, ito po yung mga maling katuruan. Ito po yung katuruan na iba sa tinuro ng mga apostol. No? So una, perversion of the grace of God. Perversion of the grace of God. Doon pa rin po, sa verse 4a. For certain men, and they are godless men who change the grace of our God into a license for immorality. Yun. Yung biyaya ng Diyos, no, ay ginagamit nila, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang mga mahalay na gawa. Alam niyo po ba yung isa pang post na galing kay Rev. Joseph San Jose? In-interview po siya sa News TV. Sabi niya, God is greater than human interpretations. Homosexuality is not a sin. Siya po ay reverend. Siya po ay ordained. Familiar kayo? Nakita niyo na yung post na yun? No? Ano siya? Meron siya rito choker. Alam niyo po ba yung choker na yun? Ibig sabihin nun, you are a slave for God. Kaso meron siya ritong rainbow na 6 lang ang kulay. Dapat 7 ang kulay. Alam niyo po kung ano yung kulay tinanggal nila sa rainbow? Yung indigo. Yung po ay nagsisignify ng royalty. So tinanggal nila yung indigo. Ginawang 6, yung 7 kulay. So binabaluktot po nila yung biyaya ng Diyos
minamantsahan po nilang biyaya ng Diyos at ginagamit nilang lisensya para gawin pa rin yung kasalanan. Sinasabi nila, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi ka mapupunta sa impyerno dahil lang sa ginagawa mong ito. Pero sabi sa Romans chapter 6 verse 15, ano ngayon masabi natin tungkol dito? Magkakasala ba tayo ng higit? Dahil wala na tayo sa kautusan at tayo nasa biyaya na? Hindi. Sabi ni Pablo. Ginawa po nilang lisensya ang biyaya upang magkasala. Mag-ingat po tayo mga mahal ko kapatid. Yan po ang una. Yun po yung mga tinatawag na hyper grace. Hyper grace. Na kaya nga po ang Panginoong Hesus ay naparito na puspos ng katotohanan at ng biyaya. Yan po, sa John chapter 1, verse 18, I believe. No? Na taglay niya yung kaluwalhatian ng Diyos bilang kaisa-isang anak ng Diyos. So, it should be truth and grace. Yun yung una, pine-pervert nila yung message of the gospel. Iniiba po nila. Alam niyo po, sabi sa Galatians chapter 1, ang title po nito, No Other Gospel. Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Tignan po na sa Tagalog, please. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos at tumawag sa inyo sa pamagitan ng kagandang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ito po yung church ng Galatians. Ang heresy po dito is kailangan mong magpatuli para ka maligtas. Kailangan mong sumunod pa rin sa kautusan para ka maligtas. No? So, sabi dito, nagtataka ako ba't kay dali ninyong tumalikod sa Diyos? Who bewitched you? Sabi dito ni Pablo. Ibig sabihin pala, yung mga nagbubulong pala sa atin ng mga maling aral, ng mga heresy, they are speaking witchcraft sa ating life. Who bewitched you? Sinong luminlang sa inyo? Nagtataka ako, sabi pa nga, ako'y namamangha, kay bilis ninyong tumalikod at bumaling agad sa ibang magandang balita. Nag-subscribe sila sa other gospel. Tingnan natin sa verse 7. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. They are perverting the gospel, the grace of God. Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na pinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya. Yan natin, please. Parusahan nawa siya. Yan. Ng Diyos. Share ko lang sa inyo mga mahal ko kapatid. Alam niyo po ba, two of the most widely known religion in the world, kung sino yung nag-share ng gospel sa kanila, or nag-reveal ng gospel sa kanila, anghel. Sabi rito, kahit may ibang pumunta ron, o kahit may anghel man na magturo ng ibang gospel, sumpain nawa sila ng Diyos. Ano po yan? Islam. Alam niyo po, ginawa noon kay Muhammad, chinok. Tapos inutusan magsulat daw ng magsulat ng Quran. Meron pa. Nakalimutan ko yung pangalan ng anghel. Yung sa mga Mormons. Anghel din po ang nag-share ng Book of Mormons. Doon po sa founder. Nakikita niyo po yung pattern, mga mahal ko kapatid? Nag-warning na sila. At naniwala itong mga taong ito sa anghel. No? Let us contend against perversion of the grace of God. Amen po ba? There is no other gospel maliban sa nasabi na ng Panginoon. There is no other foundation
maliban sa nailagay na ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ikalawa po, denying of the deity of Christ. Dalawa lang po yan lagi. So perversion of grace of God and denying yung deity ng Panginoong Hesus. Dinedeny nila yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Dinedemote nila ang Panginoong Hesus. Lagi ang sentro ng mga cults, ng mga other religions, is inaatake nila ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Diyan pa rin po sa 4B. Sabi po rito, they deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. They are denying the deity of Christ. Alam niyo raw po, ang sign ng isang cult, mathematics daw. Hindi galing sa akin to, galing kay cross-examined. Ano yung mga functions sa mathematics? Yung 4. Addition, subtraction, multiplication, and division. Tignan natin. So una, addition. Nag-a-add sila ng other requirement for salvation. Pag nakita nyo na kailangan nyo maging miyembro rito, kailangan gawin nyo to, gawin nyo yan, tapusin nyo tong, pag-aaral na ito, itong pamamalakaya na ito, that's addition. Ang kailangan lang, manampalataya sa Panginoong Jesus. At yun ay sapat na. Because kung tunay ka sumampalataya, hindi maitatanggi ang bunga. Amen po ba? I'm talking about more than dun sa nag-prayer of acceptance ka. Bilang pastor, kahit di pa po ako pastor, ang dami ko na pong napa-prayer of acceptance. Pero iba po, hanggang bibig lamang. Hanggang nguso lamang, hindi umabot sa puso. No? Nauuna dapat yung volitional belief, yung buong puso na pananampalataya, saka lamang siya magbubukal sa labi. Kasi kung totoo sa puso, sabi nga, kabig ng dibdib, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. So, yung lumalabas sa bibig mo, galing yun sa puso mo. No? So, magmumula muna siya sa puso mo at bubukal sa iyong bibig. Yun yung una. Pag may addition na sinasabi, kailangan ganito, ganyan. That's perversion of the grace. Addition. Next is subtraction. Sinasubtract nila ang Panginoong Hesus. Sa mga saksi, ang turing na sa Panginoong Hesus ay isang anghel. Siya yung pinakaunang ginawang anghel at kapatid niya lamang sila Archangel Michael, Archangel Gabriel. No? Sa mga Mormons, ang Panginoong Hesus ay brother niya in spirit si Satan. Na ang Panginoong Hesus ay dati ring tao na promote lang siya sa pagka-Diyos. At nagkaroon siya ng mga anak. Tignan niyo yan. Di ba? Galing sa anime. At sila rin po, ang kanilang mithiin ay maging Diyos din. Magkaroon ng sarili nilang mga planeta. Punuin ito ng sarili nilang mga anak. No, they are denying the deity of our Lord Jesus Christ. So subtraction. Sa 1 John chapter 4 verse 3. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Sa mga Muslim, Islam, tinatanggi po nila na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Yung Diyos pala nila hindi Almighty kasi may hindi siya kayang gawin. Iniisip po nila para magkaroon ng anak ang Diyos, kailangan may asawa. Hanggang sa langit, makalaman pa rin. Every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Yun na po yung basihan mo. Pagka walang Jesus dyan, tapon mo yan. Ikalawa, pag si Jesus hindi kinikilala kung sino talaga siya, tapon mo yan. May isa pa pong cult na nagpipreach din po sila dyan. Ito po yung oneness. Yung, ano ba to? They are,
Kalimutan ko yung term. Pero mga third watch, yan, fourth watch pala, fourth watch. And meron pa yung Apostolic Church of Christ. No, na ano sila, ang turing nila, ang Panginoong Hesus ay siya ring Espiritu at siya ring Ama. They are literally one, not separate being. So that is a cult. Because they are unique person of the Trinity. Amen po ba? Firm po ba tayo rito? Amen. Praise God. Napakahalaga po niyan. So, yun nga po, addition, subtraction, and ano pa? Multiplication. Ano ba 'tong multiplication? So, multiplication is ayun, dinadagdagan niya yung burden ng mga Christian. Pinapahirapan yung body of Christ. No, maybe ginagawang negosyo. No, maybe pinapahirapan ng gusto. And finally, division. Magkakos po yan ng division. Magkakos po yan ng debate. Magkakos po yan ng pagkakawatak. So, yun po yung mga heresy, mga palatandaan ng heresy. So, ano po ba yung beliefs na kailangan nating ipaglaban hanggang kamatayan? Are you with me? Yung beliefs na kailangan natin ipaglaban hanggang kamatayan. Ano po ba? Ulitin ko, yung beliefs na kailangan natin ipaglaban hanggang kamatayan, hindi po ito yung boto ko si Marcos. Porket kapangalan ko, iboboto ko. Ano ako? DDS ako. Ding Dong Dantes supporter ako. Let's forget about politics. Ang sentro dapat ang Panginoong Hesus. So ano yung belief mo? Na willing kang mamatay. Yung iba kasi willing talagang mamatay. Makipagbardagulan social media. Mag-death threat. Kahit sa social media. Tingnan natin, beliefs that we should fight for. Ito po. 1 Corinthians 15:3-4. Buksan din po natin verses na yan. 3 bagay lamang. Walang idadagdag, walang ibabawas. That Christ died for our sins in accordance with the Scripture. Christ was buried according in the Scripture. Christ was risen on the third day according to the Scripture. Yan lang po yung tatlong yun. No? Pagka may nawala dyan, ito po yung complete gospel. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 15. Ito. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Pag si Pablo po nagsasalita ng ganito, ibig sabihin sobrang halaga nun. Matatandaan po natin, sinabi niya rin, ang ibibigay ko sa inyo, yung tinanggap ko rin. No? Na nung gabi na ipagkakanilo ang Panginoong Hesus, siya'y dumampot ng tinapay. Kaya nga po natin ginagawa linggo-linggo yung breaking of the bread. Kasi po yung church po dati ginagawa yun araw-araw. Tayo po ngayon linggo-linggo. So they are going from house to house, no? And araw-araw po sila nagkatipon, sila po ay breaking of the bread. Inaalala po nila yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. At inaalala po nila ang Panginoong Hesus ay muling magbabalik. Kaya sobrang banal po niyang gawain na yan. Alam niyo po ba sa iba pong simbahan, hindi po nila pinapasama sa breaking of the bread or Santa Cena yung mga hindi baptized. Even yung mga bata, hindi po kasama. Ganyan po yung kahalaga. Pero I'm not saying na ganun din yung gawin natin. Ang gusto ko lang po sabihin, ituring po natin ito na sobrang halaga. Kasi wala pong ibang anumang handog na nakalugod sa Diyos Ama para pawiin niya yung puot sa atin. Para patawarin yung kasalanan natin maliban sa handog na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya sobrang halaga nun. Ito pa yung next na mahalaga. Sabi, ibinibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Ano yun? Ito yung gospel. No? Na si Kristo yung namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. He should die according to the Scripture. Tama po ba? Kasi kung hindi siya mamatay according sa Scripture, hindi tama yun. Hindi niya natupad yung Scripture or yung law or yung kasulatan. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 13,
Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming the curse for us. Because it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Sinumpa ang mga inilambitin sa punong kahoy. Saan po ba namatay ang Panginoong Hesus? Punong kahoy. Namatay sa punong kahoy. Isa po yung kalunos-lunos na kamatayan. At sa pamagitan po ng kanyang kamatayan, according sa kasulatan, ibininbin sa kanya yung sumpa ng kautusan. Ibininbin sa kanya yung kasalanan na tayo dapat ang magtamasa. So lahat ng ating pagsalansang, lahat ng ating paglabag sa kasulatan or sa kautusan, inilambitin sa kanyang katawan. He should die according to the scripture. Ikalawa, kaya pag may nagsabi, si Jesus, ano yan, namatay yan sa bangka, nalunod. Di ba? Hindi. Huwag tayong magtatanggap ng ibang way or ng ibang gospel. Christ was buried according to the scripture. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, and they made his grave with the wicked and with the rich man in his death. Ito pong Isaiah, sinulat po ito 900 to 1,500 years bago po ipanganak ang Panginoong Hesus. Pero na-predict na niya yung mangyayari sa Panginoong Hesus. Tunay po ba na inilibing siya kasama ang mga makasalanan? Opo. Tunay nga ba na inilibing siya sa libingan ng isang mayaman? Opo. Ipinaganda siya ni Joseph. Sabi niya kay Pilato, kukuhain niyo yung katawan ni Jesus at inilibing niya sa sarili niya ang libingan. Napakahalaga nun. Napakahalaga po nun. Na yung kamatayan ng Panginoong Hesus should signify also our death. Amen po ba? Upang ang Panginoong Hesus, nung siya'y mamatay, kasama niya rin tayong namatay, para upang nung siya'y muling nabuhay, kasama niya rin tayong nabuhay. Binigyan tayo ng bagong buhay. At kagaya niya, tayo rin po ay muling mabubuhay sa huling mga araw. Physically na po ito. Ikatlo po, Christ was raised on the third day in accordance with the scripture. Mateo 12:40. There shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonah. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So he should die 3 days and 3 nights. Ito po, yung mga belief na should contend us kahit death pa ang katumbas. Amen po ba? Kasi hindi lang po tayo yung magdaranas ng hirap. Marami na pong nagdanas ng hirap. Sa Iran, sa mga iba pang panig na mundo, sa Egypt, marami pong binibitay, pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nawa, tayo rin po ay handa. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Last main point, how to contend for our faith. Paano po ba tayo dapat makipaglaban? 4 na bagay lamang, mga mahal ko kapatid. Ulitin ko, 4 na bagay lamang. Matatagpuan pa rin dito po sa Jude 20 and 21. A call to persevere. But you, dear friends, tingnan po natin sa Tagalog. Build yourselves up in your most holy faith. Yan yung una. Build yourselves up in your most holy faith. Ano po to? Jude 20. No? Build ourselves in faith. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Build up your faith. Build up your faith. Tanong, sa level ba ng pananampalataya mo ngayon, kaya mo nang tumagal sa hirap? Kaya mo na bang tumagal pag may dumating na persecution? Kaya na ba? Kaya mo na bang tumingin more than sa nakikita ng mata? Kaya mo na bang tayuan yung salita ng Diyos kahit iba yung sinasabi na nasa paligid? Mga mahal ko kapatid, if hindi pa, that is a challenge for you to build up your faith. Huwag po tayo makontento sa kung ano na yung narating natin.
Sa halip, kalimutan natin yung narating na natin at tamasahin natin or tahakin natin yung lakarin, yung lakbayin na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Even po si Pablo, he is not being full of himself. Hindi siya nagiging proud sa naabot na niya. Sa halip, kinakalimutan niya iyon upang tahakin niya yung susunod pa. Hindi siya nagiging mayabang sa kanyang achievement. Alam niyo po ang Panginoong Hesus, kung nag-stop ang Panginoong Hesus sa Galilea, dahil sobrang successful na ng ministry doon, sa tingin niyo po ba lalawig ang pananampalataya? Kung tumigil na siya sa Kana, kasi naging wine yung tubig, lalawig ba ang pananampalataya? Ganun din po sa ating mga mahal ko kapatid. Sometimes, yung success or yung victory ay ang nagiging sa atin, nagiging wall sa atin. Sa halip, ang kailangan natin gawin, yung naabot na natin, yung narating natin, kalimutan natin. No? Kalimutan natin. At tahakin natin yung pinapatahak sa atin ng Panginoon. Build yourself in faith. Paano po ito gagawin? Paano po ito gagawin? Of course, Word of God. Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig. No? Pakikinig ng salita ng Diyos. Ito dapat yung building blocks ng life mo. Kung ang ating pananampalataya ay kagaya ng isang tore, matibay, handa sa lahat ng unos, ilang hollow blocks yung kailangan mo para makapagtayo ng tore? Sapat na po ba yung 5 hollow blocks? Sa tingin ko po hindi sapat. Sapat na po kaya yung 10 hollow blocks? Sa tingin ko po hindi sapat. Kung hindi sapat, build your faith day by day. Amen po ba? Hindi ka po nagre-recharge every Sunday lang. Nagre-recharge ka po araw-araw. At pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, kailangan mo siyang napapakinggan. Napapakinggan mo siya, binabasa mo siya, napapakinggan mo siya. So Word of God, mabibuild mo yung faith mo by building blocks in your life, yung mga Word of God. And finally, kailangan ina-apply mo yung natutunan mo. Kung meron kang hollow blocks na ipapatas-patas mo, titibay lang yan kung merong bakal, maybe. O kaya merong palitada, maybe. No? Yung unang palitada. Titibay yon kung may ganon. Because yung obedience, magpapakoncrete ng faith mo dahil makikita mo na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako pag natuto kang tumayo sa kanyang salita. Amen po ba? Pero kung yung salita ng Diyos, dumadaan lang sa'yo, hindi mo pinapanghawakan, hindi mo makikilala kung sino ba ang Diyos. Totoo po yan. Halimbawa, inutusan tayo ng Panginoon na magpatawad, inutusan tayo ng Panginoon na humayo. Alam niyo po ba, one of the best experience I have in my Christian life is nung sumunod ako na humayo. Alam din po yan ng mga kapatid natin na kasama natin sa mga paghayo. Na pag si Lord ay sinunod mo na humayo, makikita mo yung kapangyarihan niya. Nagpapagaling pala siya. Tumutugon pala siya sa panalangin. Nagtatouch pala siya ng puso ng tao. No? Nagpapagaling pala siya ng mga bingi. Nagpapalakad pala siya ng pilay. Wow. I will be with you until the end of age. Pero kailangan mong sumunod. Amen po ba? Yun. So mabibuild mo yung faith mo by Word of God and obedience. Word of God and obedience. Ikalawa po, to contend for our faith, pray in the Spirit. Nandun pa rin yun. Nandun pa rin. Magkarugtong lang po. Build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Alam niyo po, ang praying in the Spirit, ito po ay pakikipag-battle spiritually. Ito po yung panahon na yung spirito mo at spirito ng Diyos magkausap. No? Ito po yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 26. Yung ang spirito, hindi tayo marunong manalangin, ngunit ang spirito ang tumutulong sa atin. No, sa pamagitan ng mga utterance, no, na hindi natin kayang bigkasin. Pray in the Spirit. Because when we pray in the Spirit, nayuyugyog yung mga kampo ni Satanas. When we pray in the Spirit, yung mga hindi kaya maabot ng ating salita,
Yung mga lugar or mga bagay na sa tingin natin, hindi natin maarok na ipag-pray natin, naaabot pa rin ng panalangin when you pray in the Spirit. Actually, sa Ephesians chapter 6, tingnan po natin, verse 18, we are tasked, no, to always pray in the Spirit. Tingnan po natin, please. Yan. Ayan. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayo maging handa, patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Pray in the Spirit. Ano po ba ito? Ano po ba ibig sabihin ng pray in the Spirit? Ikaw po ay nanalangin sa patnubay ng Espiritu Santo. Kala po ba natin, alam natin yung mga gusto nating ipanalangin? Hindi mo alam. Yung mga bagay na para sa'yo, hindi mo alam sa totoo lamang. Kala po natin, kilala natin sarili natin, mas kilala ka ng Diyos. Actually, mas kilala ka ng Espiritu ng Diyos kasi Espiritu ng Diyos nananahan sa'yo. Kaya when you pray in the Spirit, nag-uusap yung Espiritu mo at Espiritu ng Diyos. Kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo, yun yung pinapaging ganap. When you pray in the Spirit, when you pray in the Spirit. When we pray in the Spirit, according sa 1 Corinthians chapter 4, we pray in different tongues. In the tongues of man, yung iba, tongues of angel or heavenly tongues. Yung nagpipray in the Spirit, pinapalakas niya yung kanyang sarili. Amen. Para kang mayroong armor talaga when you pray in the Spirit. Pag yung speaking in tongues na yon ay naging na-translate, yun po ay nagiging isang prophecy sa kalalakas ng church naman. No? So, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Ikatlo po, keep yourself in the love of God. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan sa verse 21. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ. Now, so, keep yourself in the love of God. Remain in the love of God. For, apart from Him, for without Him, we can do what? Nothing. Sabi po yan sa John 15 verse 5. Manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat kung tayo hiwalay sa Kanya, kagaya po tayo ng sanga na hiwalay sa puno, wala tayong magagawa. Actually, sabi po ng Panginoong Hesus sa John 15 verse 9, abide in my love. Sabi ng Panginoong Hesus, open arms, manatili ka sa aking pag-ibig. Sa mundo po na mahirap, sa mundo po na pasama ng pasama, ang tanging pahinga natin, ang tanging garansya natin ay pwede tayong manatili sa pag-ibig ng Diyos. When we remain in the love of God, binabago po tayo nito araw-araw. We are growing day by day, glory by glory. Nagiging kamukha natin ang ating Panginoong Hesus. Each time we remain in the love of God. Alam niyo po ba, sabi sa Psalm, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Try ko lang, I believe Psalm 103 about love of God. So 101. Anong verse? Ayan. Ayan, maganda rin tong verse na to. Ibang verse to, ate, or dun yan? 103, okay. Tingnan natin. Thank you, ate. Tingnan po natin pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal. Hindi madaling magalit. No? Wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Hindi katumbas ang pagsuway kung siya'y magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Tingnan natin. Ito na, ito yung gusto kong emphasis. Tingnan po natin pag-ibig ng Diyos.
Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Hallelujah. Hawa. Yun yung haba. Ay langit at lupa. Ito naman verse 12. Kung gaano man kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang Ama sa Kanyang anak, gayon din siya nahabag sa mga may takot sa Kanya. Verse 14. Alam ko, pinost mo to, Ate Angelo. Alam niya na sa alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ng ating kahantungan. Kung tayo po ay nagre-remain sa pag-ibig ng Diyos, nandun tayo sa gitna ng taas at lalim, no? Ng luwang at haba. Kung tayo po ay nagre-remain sa kanyang pag-ibig, tayo po ay protektado ng Diyos. Sa Romans chapter 8, verse 32, 31, hanggang 36, who can separate us from the love of God? Hindi ang kamatayan, hindi ang kagutuman, hindi ang kayamanan, hindi ang kalaliman, hindi ang mga anghel. We are made more than conquerors because of Him who loves us. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Mapagtatagumpayan mo yung laban ng pananampalataya. Bakit? Mapagtatagumpayan mo kasi ginawa kang mapagtagumpay na nagmamahal sa'yo. You are made more than conqueror. Ano ibig sabihin ng conqueror? Hindi lang po ito basta-basta champion. Pag sinabing conqueror, sabi diba Alexander the Great, he is a conqueror. Lahat ng pinuntahan niyang laban na pagtatagumpayan niya, sino gusto ng ganon? Lahat ng pinagpupunta mong battles, kaya mong pagtagumpayan dahil sa Kanya na nagmamahal sa iyo. Hallelujah. So let us remain in the love of God that is in Jesus Christ our Lord. Ikaapat po, wait for the blessed hope. Thank you. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Wait for the blessed hope. Tingnan po natin Titus 2 verse 13. Mapagtatagumpayan po natin ang ating pananampalataya kung meron po tayong dakilang pag-asa. (2:13), I believe. Yan. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw, ito po yung blessed hope na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Alam niyo ba mga kapatid, kaya po yung mga apostol, kaya po yung mga naunang martir, kaya po yung mga napapersecute ngayon sa ibang bansa, willing ipaglaban yung pananampalatayang meron sila kasi meron silang pag-asa. Meron silang dakilang pag-asa sa hinaharap na hindi kayang nakawin ni numan. Na sa pagpikit ng kanilang mata, mamatay man sila na nahihirapan, pugutin man ang kanilang mga ulo, alam nila na sa pagmulat ng kanilang mata, ang makikita nila ay ang kanilang Panginoon. Let us contend for our faith. Let us not be contented sa faith na meron tayo. Sa halip, abutin natin yung rurok, abutin natin yung level na kaya natin ipagtanggol ang Panginoon, kaya nating tumayo sa Kanyang harapan na wala tayong ikakahiya. Maaari po ba tayong tumayo? Hallelujah. We glorify your magnificent name, O God. And though we stumble and fall each time, you remember us. You remember us like a child, O God, na kami mula sa alabok, marupok, at madaling mabuyo ng tukso, na kami may isip na malikot at pusong mapanlinlang,
na sa maraming pagkakataon ay binibigyan namin ng kapangyarihan. Kaya aming Diyos, strengthen us. Strengthen us, O God. Strengthen us, O God. Strengthen us, O God. Yung mga nanghihinang mga braso, O God, palakasin mo. Yung mga nanghihina at pagod na tuhod, i-lift up mo, O God. We will step up. We will march up, O God, for your call to contend the faith na pinagkatiwala mo sa amin. The salvation that is bought from the precious blood of our Lord Jesus Christ. More priceless than anything in the world. More priceless than our lives, O God. We will contend. We will stand up, O God. We will speak up, O God. Hindi dahil may kailangan magdepensa para sa iyo. We will speak up, O God, because our conviction is you, O God. We will speak up, O God, because this is our life. I am a Christian, and without Christ, I am nothing. We won't let others slander our faith, O God. We remember the Lord Jesus Christ who died for our sins. We remember the blood shed on the cross. We remember the innocent blood that is shouting. We remember the innocent blood of Abel and your innocent blood, O God, that is better than Abel. We remember, O God. We remember. Kaya Lord God, hallelujah. 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 Increase mong aming faith, O God. O Lord, give us faith. Let us sing a cry of a song that asking God to give us faith, to strengthen us. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Lord, this is the cry of our hearts. I may be weak. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will, never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. For the last time, I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my life.
foundation. You are the rock that we stand in, oh God. You are the cornerstone of our life. You're the cornerstone of our faith, oh God. And in you, our faith is stable. In you, oh God, we will not stumble, oh God. Hallelujah. 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 We trust in you, oh God. You're our firm foundation, oh God. You're the rock of our salvation. Your name is Jesus Christ. You are the Lord who will fight for us. You are the shield of our faith, oh God. Oh Jesus. Oh Jesus. Lord, we love you. We thank you. We love you. We thank you. It is you who grows our faith. It is you who calls us to abide. It is you who will take care of us. It is you who is our home. It is you who is our life. It is you who is our portion in heaven. We will lack nothing. We love you. We thank you forever and ever. And everybody say, Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. We love you, Lord. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.